Okay, hello po mga kabarya, mga kahabi, magandang buhay po sa ating lahat. So ito po muli si Tandang Barya TV. Tayo lang po ay magbabahagi lang po tayo ng ating mga simpleng koleksyon. So sa mga hindi pa nakakapanood, sana po ay like naman at paki-subscribe po sa ating munting channel. So babahagi po natin itong ating kung paano tayo mangulikta o mag-umpisa bilang isang kolektor para doon sa mga baguhan o sa may nais na mangulikta ng mga lumang perang papel ng Pilipinas o sa ibang bansa man. So ito po ang kinakolekta ko noon ay kung minsan take all na mahilig ako sa ganun. So ito naman nag-umpisa ako sa mga denomination. Sa pinakamalaking denomination, depende yun kung sa alin ang mauna. Pwede mo naman kahit alin ang mauna. Mabuo mo lamang ang kompletong denomination. Kagaya nito, ito yung new design series. So may 1,000. Ayan. So ito naman po yung tigli 500. So isang set po yon ang kompletong denomination. Simula sa 1,000 hanggang sa 5 piso. So yan po yung 500. Ito po ay nilagay ko lang dito kasi medyo maganda yung mga nakahiwalay naman yung mga circulated na. Yung ito ay mga UNC or uncirculated condition, yung mga bago na pera. So yun po yung 200. So sa isang set na yun, ay sa isang series na yun, ang mahirap doon ay yung 200. Yun ang medyo mahirap na hanapin nyo. Andun yung 100 at saka ito ang 50 pesos na banknotes. Yan, medyo marami yan kasi hiniwalay ko yung mga magagandang klase, yung mga UNC or kahit yung almost uncirculated. So ito naman yung tigbi 20. Ayan. Ayan po yung tigbi 20 sa NDS. So ito naman yung 10 piso. So yan yung single head. Yun kasi yung first issue, yung single head. Yun yung nauna. Yan, yung single head. Sa ibang lugar, medyo mahirap din hanapin. Pero meron naman yan. So ito yung double head, yung pangalawang issue ng 10 piso. Bago nagkaroon ng coins. Ayan naman yung 5 piso. Ano po, yan yung pinakamababang denomination ng NDS. So nung nagkaroon na ng mga coins, naunang nawala ang 5 piso at saka yung 10 piso. So ito naman ang bagong lipunan series. Opo, yan yung mga banknotes na ito. Yun yung ang bagong lipunan series. So makikita ang gagandang kung mahilig ka talaga sa banknotes, napakaganda tingnan ng mga banknotes lalo na pagka ito ay UNC or uncirculated condition. So sa isang naman noon, sa isang series ng ang bagong lipunan series, ito namang 20 ang medyo mahirap hagilapin. Hindi naman sa ganung mahirap hagilapin. Yun yung 20 basta medyo mas mahal siya sa mga ibang denomination. Ang marami naman doon 100 saka 50, yun ang marami. Pati itong 10 pesos marami naman yan. Pero noon medyo nahirapan ako nung nag-umpisa pa lang ako. Okay, wait lang. So ito naman yung 5 piso. So yung ating makikita dyan may mga overprint po sinama ko na dyan kasi mga uncirculated din kasi. Yan, mga overprint po yan. Yung sa 10 piso. Ito yung 5 piso. At naman ang 2 piso. Hindi lang kagandahan ng masyadong masilaw kaya medyo malabo ang kuha, no? Yan, may overprint din. Yan mga pero pagka sa akin pagka private overprint, di ako mahilig sa ganun. Hindi ako ng mga private na overprint. Maganda yung galing talagang BSP or Central Bank. Ayan. So ito pala, ito yung sinasabi ko na 1985 kasi hanggang ayan, nag-start ang NDS. So yan ang Marcos signature po yan. So uncirculated na pero yan po ay naka na. Yan, yung sa 5 piso, 20, 10 piso, yan yung mga Marcos signatory. Collectibles din yun at saka medyo mahirap na hanapin. So ito naman ang Filipino series. Yan, kompletong excuse me po. Ito ay kompletong denomination din yan.
So mas mahirap hanapin yung ibang denomination kaysa 100 saka 50. So may marami din itong issue ang ano, marami to siya, itong Filipino series. Yan, yung ito naman ang 10 piso, 5 piso at saka yung 2 piso. So ito naman ang English series. So ito ang maraming kulang sa akin, ang English series. So yung sa taas, yan po yung yan, yung 500. So sa ngayon talagang madugo ng halaga niyan. So tsamba lang makakakuha niyan. Tapos sumunod yung sumunod na dapat, yan itong 200 na denomination. So nabili ko yan noon nasa mga 350 lang. Ang mahal yung ano, mahal dyan sa denomination dyan yung 500 saka 100 na wala pa ako. Ayan, itong 50 mas mahal pa siya sa 200 pesos, nasa mga 500 to 700, samantala yung 200 na denomination ay nasa mga 350 to 400 lang yan. So ito mga circulated na talaga. Ayan, mga circulated na. Ayun na nga, dahan-dahan lang ang ating pangongolekta. So marami naman dyan magaganda, mga uncirculated condition. So hindi pa tayo nakakuha. Ayan, mga uncirculated na po ito. Pero itong isa, yan 10 pesos na nasa gitna. Ito, yan medyo maganda pa yan. Hanggang yung sa taas. So makikita natin dyan yung gomborsa, yung nasa kanilang imahe ng 10 pesos na English series, yung gomborsa. So ito naman ang 5 pesos. Marami ang itong English series dahil meron po siya mga fractional note, mga centavos. So yan naman yung 2 piso at saka 1 piso. So 2 piso si Rizal at ang 1 piso ay si Apolinario Mabini. So ito mahirap din to hanapin. Mahal din to, itong half piso na ano. Yan kaysa din sa fractional note. Yan mas mahal itong ito yung ay circulated na. Siguro ay nasa mga 500 to 700 ang UNC dyan. Di ako sigurado kung ganun ba. Ito marami ka na makukuha nito maliban dito sa 50 pesos. 50 centavos. Kaso nga lang sa akin ay mga yung 50 centavos ko ay circulated na. At uncirculated naman itong mga fractional note ko na 20, 10, 5. Yan mga ano naman yun, mga UNC. Ito ay over circulated na talaga, halos madurog na. Mga yan, talagang yan naman ay mga UNC at yung nasa UNC sorry. Yun ay mga victory notes pala. Yun ang yan nasa taas konting anon lang dyan, kung di mo dandahan talagang madudurog na, pero medyo may kamahalan yun kahit ano na, kahit ganun na lang itsura nun. So ito naman yung sinalo ko lang. Ito ang maganda rin ng kolektahin, itong gem notes. Ito yung Japanese Envision money. Ang mahal doon ay yung 1,000 saka 500. So 500 wala pa ako. Yan, 1,000. So kung di ako nakalimutan ko rin, 500 yata ang bili ko niyan. So marami itong ibang denomination kagaya nitong 100. Napakadami ito, mura lang to. Madaling mangolekta nito, mura lang to. Napakadami din nito. So nasa mga, minsan na may nagbibenta dyan na 10 piso lang isa. Ang bili ko nga dyan is, kung di ako nagkakamali, 10 piso lang din ang isa. Basta maramihan ang kuha mo. So ito naman ang 10 piso na gem notes. So makita na, ito pala ay mga second issue. Pangalawang labas yan, yung may mga Rizal Monument. Yan, mga Rizal Monument yan. Sa 10 piso, kagaya nito, Abaca or Abaca Plantation. Yan ay hindi ganong mahirap hanapin. Ang marami din ang 10 peso na Abaca Plantation. Yun yung first issue. Kaso sa 5 piso, ang Abaca circulated na halos. Bihira ka lang makuha ng magaganda. Ito ay mga Rizal Monument yan. Yun yung second issue. So ayan yung ano ko, 5 piso na Abaca. Yan, makikita natin na mga circulated na talaga.
So may makukuha na naman dyan ng mga magagandang klase. So ako nga wala pa. Yeah. Ayun lang. Ito naman ang 1 piso natin na Rizal Monument. Unang issue po yan. So ang mahirap pa naman hanapin dyan yung baka yung first issue. Yun yung mahirap hanapin dyan. At may kamahalan na rin yun. Kaya hanggang sa ngayon wala pa ako. So ito yung mga sintabo. 50 centavos, 10 centavos. Yan, makikita natin dyan. Yung 10, 5. So yan ay marami ka nang makukuhanan yan. So okay po mga kahadi, mga kabarya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana kahit paano ay nagustuhan nyo at may natutunan kahit paano. Lalo na sa mga baguhan lamang po. Kung paano magbuo ng mga simpleng koleksyon na hindi tayo maiinip at masyadong magastusan. So maraming salamat po muli at sana po sa mga bago pa lang sa aking channel ay paki-subscribe naman po para kahit paano ay malaking tulong po ito sa maliit kong channel. Salamat po at gabayan po tayo palagi ng Panginoong Diyos.